Mga kasayan, meron lang tayong i-guide sa XRM mo natin. Basahin mo kasayan at shoutout mo na rin. Shoutout kay Ken. Ang tanong niya is, Boss, paano po nilagay yung on-off ng headlight? Kasama na ba yung on-off niya sa handle switch? Or may nakahiwalay ka na switch? Yung motor ko kasi nilagyan ko ng relay yung headlight kasi binattery operated ko yung headlight kaya di ko alam saan i-connect yung cable ng on-off niya ng headlight kasi dalawa yung cable nang nilagay ko na on-off ng headlight. Nag-comment siya sa vlog na paano magkabit ng handle switch sa XRM 110, XRM 125. Ito naman yung isa. Ang tanong niya daw is, kasayan, XRM 110 yung motor ko, so wala akong park light. Pwede ba na yung switch ng park light, ayun yung maging switch ng headlight ko? Kung pwede naman, saan ko i-connect yung on-off ng headlight ko? Kasi may relay ako and battery operated headlight ko. Sana magawa ng video. Thank you, boss. Nag-comment siya sa vlog na paano mag-wiring ng handle switch ng Honda Rusis Kaigo Motor Star. Okay kasayan, ganito yung gagawin natin. Ito siya ha. Ito yung pinasabi niyang handle switch. Ito yung handle switch natin na sinasabi niya. Testing natin ngayon. Ito yung handle switch, kasama na siya kasama na sa ating headlight. Ngayon, ang isa pa niyang sinasabi ay kung pwede raw bang gamitin yung yung switch. Itong switch na kasi na to ay kasama na sa itong switch ng kanyang park light. Ayan siya, magkakasama siya Pero itong headlight nakahiwalay siya. Ito yung comment sa atin. Tapos yung park light daw niya, wala daw siyang park light. Ito yung park light Ito yung park light na indicator. Tsaka ito yung isa. Okay, dito ako mag-video. Ito yung dito kayo makikita rin yung board. Ito pwede natin tong pagsama-samahin yung tatlo niyan. Ito pwede natin gawa ng isang on-off switch lang, magkakasama na yung park light tsaka headlight. Bawa gabi na, pagbukas natin, magkakasama na yung park light, headlight tsaka yung tail light. Ngayon ito naman, meron siyang patayan ng kasi kasama na sa handle switch, may on-off na yung headlight niya. Pero nakabukas yung niya, yung park light. Ngayon ito naman yung switch niya Pero pag nakapatay yung park light, headlight, hindi gagana yung ating headlight Hindi gagana yung headlight pag nakapatay yung park light at saka yung yung park light tail light natin. Gagana lang siya pag naka-open na siya. Saka pa lang gagana yung natin, yung headlight. Ngayon meron na raw siyang relay. Meron na siyang relay, ito yung relay. Ito, tutukan mo to. Kung meron na siyang relay, ibig sabihin, yung supply ng kanyang headlight nakalagay sa 87. Etong isa na to, nakalagay ito sa nakalagay ito sa may accessory wire. Tapos, yung isa naman nakalagay sa, dito tayo, para mas malinaw. Ito siya. Dahil meron siyang relay, ang supply ng headlight natin ay magmumula sa kulay dilaw. Ito siya, ito. Ito yung supply ng ating headlight. Yan yung kulay yellow na yan Ganito yung gagawin natin dyan. Ito yung headlight natin nakabukas Pagka tinanggal natin to, mawawala na tayo, mamamatay na yan. Yan. Ito siya yung papuntang switch. Ito mismo yung papuntang pindutan. Yan. Pero meron tayong park light. Pakita mo yung park light natin Meron tayong park light Ayan. Ito park light, ilaw.
Saka ito, yung indicator natin ha. At saka ito, meron. Tingnan nyo ha. Pero nakahugot to nga, wala tayong headlight. O dito, lagit ko rito. Ipapakita natin. Ngayon, kung headlight lang naman ang kailangan mo, ito siya. Ito yung headlight ano. Tingnan nyo ha. Hahanapin nyo rito yung accessory wire. Accessory wire natin. Lalagay natin sa accessory wire ha. Solid black. O galing sa susian. Ito. Galing sa susian na yung accessory wire. Ito. Pwede tayong gumamit ng ano rito. Ng test light para mas malinaw. Lalagay natin test light sa body ground. Body ground. Mas malakas na ground. Lang. Tapos accessory wire hanapin natin. Accessory wire na sa may susian na. Ito kasi iba na kulay nito eh. Oh. Accessory wire, umiilaw siya pagka nakabukas ang susian. Pag nakapatay yung susian, patay din siya. O, yan ang accessory wire. Dahil meron ka ng relay, ganito ang gagawin natin ha, meron ka ng relay. Nakakabit yun sa 86. Ito ha. Etong switch na to, ito, 86 o 85. Nakaporma na yun eh, aalisin mo lang siya. Ito, yung isa rito nakalagay sa ano, nakalagay sa relay at isa sa ano, sa kulay yellow. Ito, ganito ang gagawin natin ha. Alisin mo lang sa ano, sa relay. Kung nakakabit ka na sa ano, sa relay. Dito tayo ha. Papakita ko lang sa inyo ito, nakatanggal to ha. Kung headlight lang naman din ang gagawin mo, ito, yung isa ilalagay natin dito. Yan. Ito ha, ilagay natin sa dilaw yung isang ano, yung isang wire ng switch. Tapos yung isa, ito papunta to ng relay. Kaya ito, nakalagay ito sa relay. Halimbawa naman wala kang relay, papunta to sa accessory wire. Kaya ng wire, pandugtong. Accessory wire. Pala. Ito ha, ito yung accessory wire yung tinest natin. Ito siya oh. Lagyan natin sa accessory. Solid black to ha. Honda solid black, Cruzy, Euro, Skygo. Ayan, puro solid black yan. Ito siya ha. Tapos lalagay natin yung isa. Yan siya ha. Lalagay natin yung isa. Pero ito, siyempre kailangan natin siyang bunutin. Kasi babalik natin yung ground. Hindi siya gagana kung wala siyang ground eh. Ito. Yan ha. Pahugot na yung ating dilaw. Tapos lagay natin. Kasi hindi natin binalik yan, mawawalan tayo ng ano, ng ground. Walang ground yun, hindi rin siya gagana. Tapos switch natin. Yan na siya. Ito na yun oh. Gumana na yung ating ano. Gumana na yung ating headlight. Tingnan nyo ha, ito lang ha, ito lang yung sa tandaan nyo ha, yung papuntang switch. Yung papuntang switch ha, ito.
Ayan o, yung kulay yellow. Kasi ito ang headlight supply. Pagka na-switch na yan, okay na, gagana na yan. Yan, driving light yan. Pagka gumana na yan, ito na, gagana na yung ano natin, yung palitan natin ng ano. Yung magpapalit ng ilaw. Ngayon, sinasabi mo na wala sa park light, ganun din yun. Siya. Kung gusto mo naman isama yung park light, okay din siya. Ito siya kasi dito siya nakalagay oh. Yan, sa yellow na yan. Tapos ito lang gagamitin mo. On off, tapos high and low. Ayan siya. Ayan siya, on off, high and low. Tandaan mo yung isa nakalagay na sa relay. Ito. Etong isa na to, ito. Nakalagay sa isang switch. Ito yung dilaw. Tapos yung isa nakalagay sa relay. Ayan siya sa relay. Sa number, ano ng relay to. Bali ito magiging sa switch siya Sa supply ng relay. Basta hanapin mo na lang sa supply ng relay mo kung saan mo nilagay. Kung sa 87 ba siya, 86 o 85. Yun lang ang ililipat mo. Kasi kung wala kang relay, ganito lang naman ang gagawin mo. Accessory wire, okay na yan. Ito kasi yung pinaka-discarte niya, sabay ano na siya. Sa isahan, ito. Sa isahan lang siya Yan siya Yan. Nakahiwalay na siya Kita yun dito sa may likod natin. Kaya maganda, buhayin mo pa rin yung park light headlight, yung park light po para mas maganda. Yan, buhayin mo pa rin yung park light mo. Ngayon kasayin, kung gusto mo naman ganito gawin mo. Kung halimbawa hindi pa naka-battery operated to, ito. Sa charger natin dito. Sa loob Ito, ganito pwede mong gawin to Ito siya, dito. Sa may charger, may makikita ka dyan na yellow wire. Ito. Tutukan mo to, kailangan makita yung yellow. Ayan siya Ayan, yellow wire, kita? To. Yellow wire yan, to. Ayan. Kita na? Yan ang yellow wire, ito yung headlight supply natin. Ito siya Ito, nagpalit ako ng charger. Yung dating charger niyan, ito. Ganito gawin nyo pagka magbabattle operated kayo. Putulin nyo yung dilaw. Dito. Okay, pag putol nyo ng dilaw, ito na siya. Tuktungan nyo na ngayon ng wire. Yan, papunta sa switch. Tapos, ito, duktungan nyo to ng wire. Pag duktong nyo ng wire, putulin nyo naman yung stator dito sa kabila. Dito. Dito nakasil na to Sa stator mayroong kulay dilaw.
Puputulin nyo yung dito. Puputulin nyo. Pag putol nyo ng dilaw, iduduktong nyo rito. Pasayan ha. Pagka gusto nyo lang ng gantong battery operated, pwede rin. Putulin nyo to. Tapos, pagkaputol nito, putol na siya rito. Ito, yung itaas nyan, iba battery operated nyo na lahat. Tapos ito, yung pinutol dito, i-connecta lang to. Duduktok kayo naman, connecta nyo uli dito para buo pa rin yung charger. Naka-battery operated na yung ano nyo. Naka-battery operated na yung motor. Bali, ganito lang ha. Yun lang yung gagawin mo. Ito lang. Ito lang ano. Naka-connecta lang to sa ano ha. Naka-connecta lang siya sa... Ay. Naka-connecta lang to sa ano. Sa accessory wire. Ibig sabihin, yung isa mong ano, sa ilalagay mo sa ano. Sa relay. Ilalagay mo lang siya sa relay. Ayun lang, simple lang. Kung wala kang relay, mas simple yung paglalagay. Pero tandaan nyo, pag nag-battery operated kayo, kailangan naka-LED. Naka-LED yung motor nyo para walang kahirap-hirap yung inyong motor. Ipapakita ko sa inyo para alam nyo. Hindi pa pwede na nag-battery operated kayo tapos stock bulb pa rin yung ano nyo. Stock bulb pa rin yung inyong... Pakita natin. Ito yung voltahe nyo ha, 12.4 ha. Tayin muna natin. Tayin muna natin yung ano, 12.4 yung voltahe niya ha. Para makita niyo yung pagkakaiba. Ito ha. Ayan yung voltahe niya. Naka LED itong ano ha, LED na to ha. Pag nagbukas tayo ng headlight, simple lang ang tayo. Okay, tsaka sa'yo na. Dahil naka-LED, napakagana ng load natin. Tapos sinetesting pa natin kanina, bawas pa yung ano yan. Bawas pa yung bar kasi sinetesting natin yung ilaw na nakapatay yung makina. Yan ang kagandahan, kailangan pag nag-battery operated kayo, automatic, i-ano nyo na siya. Palitan nyo ng LED, yung park light, headlight, tail light. Para ganyan na maging resulta ng ano yun, ng motor nyo. Walang kahirap-hirap, magaan yung load niya. Pero kung yan magbabattery operated kayo at stock bulb, huwag na kayo mag-battery operated. Kasi mas lalo lang masisira ang battery at saka yung wiring ng inyong motor. Sana yung nakatulong sa sabing kasaya na si Ken Ken. Ngayon kung meron ka pang hindi naintindihan, mag-comment ka lang at sasagutin natin yan. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.